Good morning everyone and welcome back to our YouTube channel. And for today, since nakauwi na nga ang aking kapatid from Europe, ay magpapak na tayo ng mga napasabay natin. Actually, yung iba wala na dito kasi nauna na kagabi. So, ngayon yung mga ipapak natin yung mga for shipping and also yung mga taga dito sa amin. Meron din kasi mga nagpasabay dito. So, yung mga iba for shipping na rin and siguro yung ibang malalapit pwede nang ipa-rider na lang via Lalamove or pwede rin meet up sa weekend kasi nasa Walter Mart naman kami. So, ayan. Samahan niyo ako mag-pack, guys. And then later, sasabihin ko sa inyo yung mga tips about doing pasabay. So, especially kung may balak kayo magpasabay ng mga items if you're going somewhere. Actually, yung pasabay, hindi lang naman if you're going out of the country. Pwede rin, if you're going out of town, pwede rin kayo magpasabay. So, ayan. Mamaya, bibigyan ko kayo ng quick overview lang about the pasabay business. So, samahan nyo muna ako mag-pack ngayon. Anyway, yung marami natin dito na items, itong mga cup. Natuwa kasi kami dito sa mga cup na to. Ayan o, meron silang initial letters. Ayan. So, iba-ibang colors yung cup natin. Meron tayong black, meron tayong beige, merong white, and then meron din yung washed. Actually, yung sa akin, yung pinabili ko ganito, washed siya. Although soft denim siya. Pero maganda siya kasi ang ganda niyang ipang-OOTD, diba? Imagine, mag-OOTD kayo tapos ganito, naka-cup kayo. So, ang ganda niya. So, yan ang marami natin sa mga pasabay. Also, marami rin tayong mga card holder wallets. Ang cute, diba? Ang malas ko lang talaga kasi dito sa mga initial doon sa, wala talaga yung letter Y. So, wala rin atang letter K or what. Pero ayan, so meron tayong mga card holder wallets dito. Ayan, ang dami nila. Ayan. So, sabi ko nga yung iba ay naiwan na kay K kasi yung iba doon pipick upin sa bahay. Tapos, meron din tayong mga pouches. Ang cute ng mga pouch niya, guys. Pwede to if you're traveling or pwedeng lagyan ng mga, ng mga anik-anik sa bag. So, papakita ko sa inyo yan. So, meron siyang, ayan siya, Ayan. So, mamaya, in-depth. Papakita ko sa inyo in-depth. And then, Sudocrem. Ayan, authentic from Europe. Kasi sabi nila, meron ako nabasa na meron mga nagbibenta ng Sudocrem na hindi authentic. And, of course, since ipapahid natin siya sa mga burns, sa itch, sa sugat, ganun, please make sure na authentic ang bibili niyo. And this is from Netherlands. Ayan. So, may mga Sudocrem tayo, iba-ibang sizes. And also lip balm. Ayan. Yan yung mga pasabay na nakuha natin. Actually guys, labelan lang pala natin sila. Hindi muna natin sila ipapack para mapakita ko sa inyo in depth yung mga items na nakuha natin for pasabay in Europe, sa Netherlands to be specific. So, nagle-label lang ako. Ayan, inuunti-unti ko yung label. So, hindi ko muna sila pinapack kasi nga baka mamaya hindi naman pala sila for shipping. Pero makita nyo pa sila at least while we are doing the video. So, ayan, mag-label lang ako, guys. So, samahan niyo ako na mag-label, mag-check, counter-check sa ating list. So, nandito yung aking laptop. And, yan, nandyan yung aking laptop. So, I have the list, an Excel sheet or worksheet na parehas kami na magka-share ng sister ko para nakikita din niya yung mga amount, ganun. So, mamaya bibigyan ko kami ng tips. Ganyan. Yan. Samahan niyo muna ako mag-label ng ating mga pasabay items. Ayan guys, so mahirap din pala mag-sort ng mga pasabay na ganito, tapos mag-isa ka lang. So, syempre, kaya talagang, bilib na bilib ako sa mga nagpapasabay na sobrang dami nung sinasort nila. Pero ako kasi, since mag-isa lang ako dahil
hindi naman kami magkasama ni Kay sa isang bahay. So, siya naman ang nagsusort out nung kanya, nung mga malapit sa kanya. Diba? Ang cute, diba? Ang cute talaga ng mga cup. Ayan, C and K. Ayan. Kasi diba, pag may na-miss ka na, syempre, kagabi nung sinusort namin, sabi ko, hey, double shot mo kasi para may ko na sa kanila yung mga gusto na mag-pick up and all. So, ayan. So, yun ba yung mahirap kapag nagpapasabay? Kailangan talaga ng mga ganito. Ayan. Kasi nga label parang mga pasalubong lang din naman yan. So, kailangan may label. So, I think kailangan ko na bumili ng bagong tape and syempre pang natin for our very own pasabay. So, tsaka pang ginagamit ko kasi itong mga tape na to sa aking Cricut. So, yan. Chrisley. So, yun. Anyway, guys, yun nga, sabi ko, ang tip ko, if you wanted to do pasabay, let's say kung sa ibang, sabihin na natin na dito lang sa country, nag-out of town kayo, if you wanna do pasabay and may sasakyan kayo, very nice na magpasabay since wala naman kayo talagang gaanong puhunan na ilalabas. If ayaw nyo magpapuhunan ng malaki, if ayaw nyo maglabas ng malaking puhunan, ang gagawin nyo is magpa-Gcash kayo or magpa-payment advance kayo. Instead of magbabayad sila once you deliver or once na kunin nila yung pinapasabay ninyo. Kasi normally naman, kunwari, nag-out of town lang kayo, kunwari, nagpunta kayo ng Baguio, pwede kayo magpasabay ng mga products ng Baguio. Let's say, mga peanut brittle, ube jam, ganyan. So, pwede kayo magpasabay. Patungan nyo na lang ng kayo. Depende sa inyo. Kasi kung may sasakyan kayo, so, more convenient sa inyo. Hindi na kayo magbibit-bit. Unlike, kung i-compare niyo kung nagko-commute kayo. So, kung may sasakyan kayo, better siya. So, magpapatungan nyo lang ng, let's say, 50 to 100 or kayong bahala kayo kasi kayo nagtitinda. So, yung effort niyo at least hindi na sila, di ba, pasabay kasi yun eh. So, wala na silang effort. They just have to wait for the delivery or kung pagdating niyo kung pipick upin ba nila, magpabayad na lang kayo in advance, especially yung mga pagkain. Kasi, di ba, mabilis masira yun. So, kailangan, pabayad nyo sa kanila in advance. Kung sa out of the country naman, so, pag out of the country, mas malaki ng konti yung singil natin dyan. Kasi, una sa lahat, kayo yung nag-travel, out of the country, tapos hahanapin nyo pa kung mayroon silang mga pasabay na, specific na pasabay, hindi yung mga items. Like, for kami, pag nagpapasabay kami, may pinupost kami na item. So, yun. Kunwari, let's say, ito nga sa Europe, so, sudo cream. So, sinong gustong umorder ng sudo cream? So, at least yun, alam na namin kung saan bibilihin. Hindi na namin hahanapin. Yung mga cups, yan, pinost namin yan. But, if you have pasabay na hahanapin ninyo, let's say, shoes, mag-ask kayo ng payment in advance. Kasi, mahirap kapag pinahanap nila sa'yo and then hindi mo mahanap or walang size na available. Ako, sabi ko, if I'm going to do pasabay shoes, kailangan, sa next na pasabay ko at walang available na size and all, kailangan meron na silang, magda-down na sila agad ng, let's say, 500 pesos. Magpa-down kayo ng 500 pesos. Pag wala talaga, as in wala, no, hindi nyo nakita, walang available na size, walang available na stock nung pinapabili nilang shoes, huwag nyo nang i-refund. Ang gawin niyo, papiliin nyo sila doon sa items na meron kayo. Ako yun ang naisip ko na, kunwari, meron akong worth 500 na items. Kunwari lang, let's say, ito, isang sudo cream, kuha ka ng isang sudo cream, kuha ka ng isang lip balm. Kunwari, worth 500 na yan ng total yan. So, yun ang ibigay mo sa kanila. At least hindi sila lulugi. Hindi ka rin lugi. Kasi, if i-refund mo yung 500, saan napunta yung effort mo? Napunta sa wala. Naging bula yung effort mo. At least yung 500 nila, hindi sila nalugi. Hindi nawala sa kanila yung 500. Kasi may product pa rin sila na nakuha. And ikaw, hindi na sayang yung pagod mo. Kasi meron ka pa rin product na naibigay sa kanila. So, another thing, guys, alam niyo naman ang customs natin. So, we have to declare kapag umuwi tayo. So, mag-declare tayo ng mga gamit and all. Huwag nyo lang pakadami yung pasabay niya kasi pag sobrang dami, masisita kayo ng customs. Actually, yung sister ko kinakabahan nga dahil sa dami ng pasabay namin. Pero okay lang naman, sabi ko sa kanya, pag hiwa-hiwalayin niya yung mga gamit. And ang pinaka mapapansin talaga doon ng customs ay yung mga gadgets. Like, yun nga, when we traveled to Japan last January, nasita si Papa doon sa kanyang gadgets dun sa isang maleta kasi pinagsama-sama niya sa check-in luggage yung mga gadgets niya like yung PlayStation Gold tsaka mga bala, mga retro games. So pinagsama-sama niya sa isang maleta
nasita siya ng customs. So, pina-open yung luggage and then hinanap yung resibo. So, yung resibo hawak naman niya and then hindi naman siya taxable. So, which is a good thing. So, kayo, if magpapasabay kayo na medyo mamahaling mga gamit, like let's say mga shoes, ganyan, medyo mamahalin yan and madaming, syempre kapag branded shoes, mamahalin yan. So, make sure na apart from the tubo na gusto nyong kitain doon sa binili nyong shoes, magpatong pa kayo ng konti. Kasi nga, baka sakaling masita kayo ng customs, you have to pay for the taxes. Ang alam ko, 10,000 pesos, value of 10,000 pesos, natatax na yan. So, just make sure lang, para safe kayo, 'di ba? Kasi baka naman, imbis na tumubo kayo, ay nag-break even lang kayo sa yung effort nyo, 'di ba? At least, medyo may tubo pa kayo kahit konti. And bakit ko ba sinasabi to, guys? Alam nyo bakit? Kasi merong ibang tao na gustong magpasabay na ayaw magbayad ng extra fee. Hello! Kung ayaw nyo magbayad ng extra or kung namamahalan kayo dun sa items, wag na kayong magpasabay, wag na kayong magpabili. Kung namamahalan kayo dun sa items na binibigay ng seller or ng personal shopper sa ibang bansa, guys, kayo ang pumunta ng ibang bansa. Alam nyo ba kung gaano ka-hassle mag-travel? Yes, we enjoy traveling, but ang hassle din yan. Kasi you have to be at least 3 hours before your flight sa airport. Magbabayad ka ng travel tax. Mag-aantay ka ng boarding time. Mag-aantay ka na doon ka lang sa airplane ng ilang oras, 'di ba? Depende sa destination mo. And then magsha-shopping ka pa, yung pagod mo and all, yung effort mo na may pinapahanap pa sa'yo. Ayaw magbayad ng customer mo ng ganun, papagurin ka lang, hello. Kayo kaya ang magbiyahe, 'di ba? Kaya nga kayo nagpapasabay, kaya kayo nagpapabili sa ibang tao kasi effortless, 'di ba? Wala na kayong effort. So, hello, kung ayaw nyo magbayad ng gano'n, di kayo mag-travel. Tingnan natin kung magkano yung magagastos ninyo para sa pagbili ng isang pares ng sapatos. Anyway, I'm so thankful naman kasi yung ating mga pasabayers, very understanding sila. Pag sinabi mo yung price, wala nang tanong-tanong and all. Ayun, so, syempre, naiintindihan nila yung ating effort bilang mga taga-pasabay, taga-shop ng kanilang mga items. So, ayun. And, yun nga, ang ma-advise ko, if first time ninyo magpapasabay, please, if first time ninyong bibili sa mga personal shoppers, especially abroad, please, huwag nyong sayangin ang oras ng mga nagsha-shop kasi sobrang effort nito. So, if may papabili kayo, please make sure na ipapabili ninyo. Huwag nyo po silang lokohin na ipapahanap ninyo yung item and then kapag nandiyan na yung item, hindi nyo nabibilin. Kasi, una yung effort, sayang. Nakakahiya doon sa sales assistant na pinagtanungan mo, pinahanap mo pa yung size, yung ganito, tapos hindi mo kukunin. So, sobrang nakakahiya po. So, let's all be fair. Let's pay in advance, lalo na kung mahal yung pinapabili ninyo, kung worth thousands yan, at sinabi sa inyo nung seller, nung personal shopper na kailangan nyo magbayad ahead, bayaran nyo agad. Napakadaling mag-transfer, guys. Ang dali-daling mag-transfer ng pera online. Hindi naman na tayo nasa 90s na kailangan pang pumunta ng bangko para mag-transfer. With just a click on our phone, pwede po tayo mag-transfer kung gugustuhin po talaga natin magpabili at magbayad. Pero syempre, sabi nga nila, pag maraming dahilan. So, we're down to our last item. Ayan, ng ating cap. Beige na letter R. Ang cute talaga nito, guys. Sabi ko nga sa inyo, kaya nga, papakita ko sa inyo one by one yung ating mga items. So, yung iba kasi dyan, yan, mga pabili. Ayan. So, pasabay. Actually, akala ko nga wala magpapasabay kasi Europe, di ba? Una, iniisip ko, ano ba yung mga mabibili sa Europe? And then, I researched. So, ayun, una kong naisip, yung Sudo Creme, guys. So, Sudo Creme, kasi yan ang lagi namin pinapabili because of the kids. So, kapag may kids ka, ayun, lalo na pag alis, ganyan, kailangan meron ka talagang mga parang mini first aid kit sa bag mo. So, ayan. Anyway, minamark ko lang lahat ng mga labels ko and lahat labeled na. Lahat ng pasabay ay labeled na. So, Sudo Creme. First ko siyang nakilala nung pinanganak si Orion. So, ayan. Kasi, nagpadala si mama, yung mother-in-law ko. So, nagpadala siya ng ganito, Sudo Creme for Orion. Kasi nga, baby, so for diaper rash. So, hindi lang natin naiintindihan to kasi Dutch nakasulat. Pero if you're going to research sa Google, so Sudo Creme is good for diaper rash sa mga babies, sa mga minor cuts,
burns and ano. So, mabilis po siya. Even sa pimple, na-try ko na rin siya. So, Sudocrem, iba-ibang sizes po ito. Ito yata yung, nakuha natin yung 4 na sizes kasi may mga nag-order. So, meron tayong 400 grams, meron tayong 250 grams, may 60 grams, and yung maliliit. Yan. So, yan. Nakalabel na po sa lahat. So, ayan. Sudocrem. So, research nyo na lang online. Ayan. So, authentic from the Netherlands or Europe. So, meron din tayong mga pinasabay na mga lip balm. Ayan. Lip balm po siya. Rose. Hindi ko rin siya maintindihan because it's written in Dutch. But, research na lang din siya. So, it's, glow. So, rose glow siya. So, translate nyo na lang yung pong mga nagpasabay sa amin. Paka-translate nyo na lang mga pasabayers. Okay? So, ako, I love using lip balms. Actually, iba-iba yung mga lip balm ko dito. And yung pinaka nagustuhan ko, since nung nag-Japan nga kami, pinasabay ko rin yun, yung medicated lip balm. So, kasi malamig siya sa lips kapag nilagay mo. So, I normally put lip balm before sleeping. And then, kapag before putting on lipstick, nag-lip balm din ako. So, ayan. And, of course, meron tayo yung mga, card holder wallet. Ayan. So, ang cute ng mga card holder wallets natin. Malaki pala siya, oh. Malaki ng konti. Ayan. If you can, I'm gonna get my other, card holder. Kukunin ko yung card holder ko para makita nyo yung comparison ng size. Ayan, guys. Sabi ko nga, malaki siya. Mas malaki siya compared dito sa aking card holder na to. So, my card holder na ito ay from Furla. Ayan, nabili siya ni Papa noon sa US, sa outlet. So, ang kasya lang talaga dito, mga cards. Ayan, if you can see. Ayan, mga cards lang yung kasya dito. And then, dito sa loob, money. So, ito, mas malaki siya. So, I believe, mas madaming card slots. So, mas madaming cards ang malalagay natin dito. And then, meron pa siyang zipper. So, ang maganda dito, meron siyang zipper para hindi mawala yung ating pera. Hindi mahulog. Ayan. Pero, I'm pretty sure hindi naman mahulog yung mga bills even if wala siyang zipper. Kasi kapag nalagyan mo na siya ng mga cards, so siskip na yung niya, hindi na siya agad-agad mabubuksan. So, ayan. Iba-iba yung color nito. May blue. Pero naubusan na kasi ng blue. Ang mahirap kasi walang masyadong letters na available. So, ayan siya. May white. And then, merong black. So, ayan. Yan yung ating mga card holders. Iba-iba lang kasi ng mga design. Kasi, depende. Tsempuhan din. May times daw kasi na nauubos. So, paunahan na lang dun sa mga buyers natin. And then, ito nga, ayan, yung ating mga hat, yung ating mga cap. So, meron silang initial. Kaya nga sabi ko, guys, ang ganda niya na pang OOTD. So, embroidered yung initial niya. Ayan. So, medyo nakalabas siyang ganyan. So, ayan. Ang gaganda, diba? Super nice. So, ayan. Meron tayong beige. Tapos, meron tayong soft denim. Ayan. So, beige. Madaming beige, guys. Gusto nila yung beige. Ako dapat beige yung kunin ko. Kaya lang sabi ko soft denim na lang. Kasi baka madumihan. Tapos, ayan, may black din tayo, guys. Ayan. So, super nice. As in, oh, ang ganda niya. So, sana pala napadagdag pa ako. Pero, ayan. Diba? Oh, may white din tayo. So, ayan. Ang gaganda ng mga cup natin, guys. So, next year, if ever man, nababiyay ulit aking kapatid, ay magpapasabay ulit tayo ng mga items. So, ito naman yung pinaka-gusto ko. Guys, ito na yung pinaka-gusto ko sa lahat. Meron din akong ganito, letter G. So, ito siya. Ayan siya. Pouch siya. So, clear pouch. Ayan, as you can see. Hindi pala siya flat. Parang flat lang siya pag ganyan. Pero meron siya, ma-extend mo siya ng ganun. Mabubuksan mo siya. Tapos, ang ganda ng design niya. Parang siyang rhinestones. Or what? I don't know. Yeah, para siyang ganun. Para siyang diamond something. Ayan o. Ganyan siya. So, ito yung silver version. Tapos, merong gold version. Ayan. Ito yung gold version. And again, kaya nahirapan kami dito sa pasabay na to. Kasi nga yung mga letters, hindi lahat available. But, yun nga, natsyempuhan. Kung ano lang yung merong letters ng mga nagpapabili, yun lang yung nakuha namin. So, ayan. Like this one, letter B. So, meron siyang zipper. And perfect na perfect ito, guys. Kasyang-kasya yung passport ninyo. Lalo na pag nagta-travel, diba? Passport, boarding pass, or if you have printed your tickets, pwede nyo ring lagyan ng mga foreign currency na hawak ninyo para hindi siya kasama ng local currency natin. Yun. Kasi kapag nagta-travel tayo, mas maganda na meron tayong nakahiwalay yung pouch natin or yung wallet natin for foreign currency para hindi ma-mix, especially mga coins. Ang hirap bilangin pa naman pag mga coins. So, ayan, pwedeng-pwede.
pwede nyo rin siyang gamitin for makeup. Huwag yung mga makeup. Pero I think, yung sa akin, gagamitin ko siya pang travel. Kasi perfect siya. Kasya-kasya yung mga passports namin. Thank you so much for watching this video, guys. Sorry, hindi na ako nakapag-ayos kasi kagabi, grabe sumakit ang ulo ko. Nabasa ako ng ambon eh. So, ayan, pagising ko ngayon, medyo late ako ng konti. Kaya, inayos ko na to. And, magkakaroon tayo ng next pasabay. I will be announcing it soon sa ating page. If you haven't followed our page yet, please follow Mama and Gianna's Collection. So, ayun, follow nyo ang aming Facebook page. If nakabili na kayo sa amin, please leave a review as well. So, ayan. And, ayun nga, next i-haul ko yung mga pasalubong sa amin ng aking kapatid. Kami yung pinakamaraming pasalubong, guys, kasi ang dami namin sa family. So, we're a family of 5, kaya, diba, luging-lugi siya sa amin. Ayun. So, thank you again for watching this video. And if you haven't subscribed yet, please continue subscribing on our video and comment down if meron kayong questions about pasabay. And, yun, see you on our next video. Bye!